Malapit naman po lahat ng sinabi natin, but this captures it all, the Messiah, the Savior, Yeshua HaMashiach in Hebrew. Ngayon po, marami kayong maririnig na sila yung appointed one, anointed one. Hindi po totoo yun kasi si Lord lang po talaga. This afternoon po, we will have our communion. And we will, alam niyo po, sa totoo lamang po, sa totoo lamang po, maaaring ito na po yung huling mahal na araw bago dumating ang Panginoon. I can boldly say with my heart, because in my spirit po, iba po yung manifestation ng mga pangyayari ngayon. In the following weeks, we will prove to you why we need to choose the Lord right now and not later. Kailangan natin magtutok sa Panginoon. Malapit na po siya dumating. Ang taong nakasabit sa puno, nakapako sa krus, malapit na pong bumalik. And that is our treasure, that's our hope. Sa nagdidilim na mundo na ito, wala nang ibang mas masasaya pa sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Amen? Sino ang mga nagmamahal sa Panginoon Jesus? Palakpak! Palakpak! Amen. So, actually po, ang Passover po talaga is April 22 pa. Pero sinasabay na po ito sa celebration, si holiday po eh. But really, the Passover celebration po sa mga Jew ay sa April 22. In their Passover, meron po siyang 4 cups. First po is yung sanctification. Go, ilinisin kita. I will make you holy. Next po is the cup of deliverance. Ilalabas kita, ililigtas kita kung saan ka man nalulugmok. Next po is the cup of redemption. Lahat ng utang mo, lahat ng mga bagay na sabit sa buhay mo, aayusin ko, babayaran ko, paid in full. So that we can enjoy the cup of halal and the cup of acceptance. Hallelujah. Sige, pwede po ba natin i-distribute yung elements ngayon? Ano na lang siguro tayo, just play ka na lang yung ano na lang natin before kasi para ma-experience natin lahat. Hallelujah. So, alam niyo po, sabi nga po, bakit ba natin gagawin ang communion every Sunday? Isa iba naman, first Sunday of the month lang. Alam niyo po, as often as we do this, we commune with the Lord. We declare that the Lord, we trust in the blood and the body of the Lamb, His finished work. That is what we're gonna do right now. Hallelujah. Well, maraming salamat o God sa katawan mong ibinuhos sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Bless this, Lord God, Heavenly Lord God, and meet us, Lord. Meet each and everyone here according to your riches, O God. Hallelujah. Namnamin po natin ang araw na to, isipin po natin na kasama natin ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa kanila pong pagsasalo-salo, meron po silang ritual. Sila po ay mahilig mag-recline. Alam niyo po, pag may table, kung sila po ay kumain, ang kanila pong kamay ay nakaano. Habang ang
kanilang kamay kumukuha ganyan. So, nakikipag-usap po sila ganyan, pag ganyan. Nakikita niyo yan, di ba? Yung mga disciple na nakaganyan, yan po yun, nakareply. So, ganun po sila mag-celebrate. So, isipin natin, nakasama natin ang Panginoong Jesus na siya mismo ang nagsasalita ngayon. Tanggalin mo lahat ng distraction. Tanggalin mo lahat ng distraction. Tanggalin mo lahat ng iniisip mo right now. Isipin natin na nasa gitna natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang sabi po in Matthew 26 to 29, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati na iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat siya sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo. Katibayan ng tipan ng Diyos, ito ang aking dugo, ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Mga kapatid, pakinggan natin ang sabi ng Panginoong Jesus. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko na iinumin nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago kasama kayo sa kaharian ng aking Ama. Hallelujah! Ating pong pagsaluhan. Iniwan ng Panginoong Jesus ang salitang hindi na siya iinom muli. Up to this very moment, ang Diyos na makapangyarihan hindi pa umiinom ulit ng ubas na ito. Dahil ano? Dahil hindi pa niya tayo kasama sa kaharian ng Ama. There will come a time, iinumin na ulit ito because we are already with Him. Hallelujah. Mahal na Ama, maraming pong salamat, O God, sa katawan, Lord God, na nabayuba sa dugong tumikis sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan, Lord God. Salamat, salamat, Yeshua HaMashiach. We love you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Matthew. Tapos na po tayo sa 4 cups of castor. Meron pa pong isang cup na tinatawag sa Biblia. At ito po ay makikita sa Jeremiah 25. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay the cup of God's wrath. Sabihin mo nga po, the cup of God's wrath. The cup of God's wrath. Ang ating pong verse makikita ngayon sa Matthew 26, 36 to 46. Basahin po natin, ano po. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Naalala niyo po, nakita natin yan po yung opening ng movie kahapon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo po ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo magpupuyat na kasama ko kahit isang oras
madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaari maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang kalooban mo. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niya natutulog sila, sapagkat sila'y antok na. Iniwan niya muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon! Halina kayo! Narito na ang nagkakanulo sa akin. Hallelujah. Tayo din sa magaling manalangin. Lord God, magsalamat sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Ama, patuloy mo kaming samahan, Lord God. Lord, sa pamamagitan lamang po ng banal na Espiritu mo, ito ay maipapaliwanag. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu mo, ito ay maunawaan. We plead you, Lord. Ikaw ang magpaliwanag sa amin, Lord God. Let us understand and let us meditate on your word, Panginoon. Let us grow in your truth, O God. Hallelujah. Ano man po ang nilagay ng kalaban sa amin right now, O God, para mahadlangan ito ay winawasan namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po, kagaya nga po niya, ramdam. Kumbaga po, hindi lang aftershock, talaga po magnitude 7, 8, 9 pa yung damdamin natin, di ba? Sa na-experience natin kahapon. At kasi nga po, kapag ito pinanood mo sa bahay, ang dami pong mga distraction, di ba? May pagkain, may CR, may bata. Pero kapag dito, natutukan natin siya. Alam niyo po ba kung ano ito? Ano po yan? Olives, very good. Olives. Tapos po, yung katas po niya, yan po yung tinatawag na extra virgin olive oil. So, alam niyo po ba kung paano gumawa ng olive oil? Ang olive oil, ganito po ang paggawa ng olive oil. Nung panahon ni Jesus, Nung panahon ni Jesus, ito pong olives na to ay dinadagyan na ng napakabigat na bato. Iniikot po yan na very good, donkey. Iniikot po yan ng donkey. Kasi mabigat Yung donkey mo, paikot-ikot. Hanggang sa madurog po yung olive na nakalagay dyan. Ngayon, once nadurog na po yun, hindi pa po tapos ang proseso, pupunta po siya sa olive press. Yung olive press po, yung mga na-extract po na sapal niya, yung katas niya, ilalagay sa basket at saka po nila dadaganan. So, ganyan po yung pag-extract ng panahon nun. Sa panahon nila ngayon, ito po yung expensive oil. Ito po yung mga mamahaling klase ng langis. Yan po. So, alam niyo po ba na ang Gethsemane ay galing sa salita nila? Gethsemane po means oil press. God means press. And Shemanim means oil. Gethsemane. Diyan po nakuha yung, yan po, Gethsemane. Diyan po nakuha yung Gethsemane sa oil press. So, doon po sa Garden of Gethsemane, ang ibig pong sabihin nun pong si Lord ay nasa Garden of Gethsemane, may katabi po yung Gethsemane o oil press. Ano ba ang ginagawa sa isang oil press? Sa isang oil press, hindi ba dinuduro, kinakrush, winawasak, hindi sigurado na walang matitirang buong parte dun sa bawat olive na inilagay? Ganon rin po ang ginawa sa Panginoon. Sigurado kung walang matitirang buo sa katauhan niya nung dinurog siya sa pagpaparusa sa kanya sa ating kasalanan. The Lord was crushed. In fact po, yung excruciating pain, sa medicine po, kapag sinabi mong matindi ang pain, how is the pain? Oh, it's excruciating. Napakasakit. Yun po ay galing sa crucifixion. Kasi po crucifixion lang po yung po pwedeng maglagay ng ganun katinding sakit. So now we come to the fifth
cup, ano po. Ang sabi ni Lord, actually po 3 beses po siyang pumunta sa panalangin, ano po. At sinabi po niya, pero ang nabanggit po sa Biblia, 2 beses lang niyang nasabi na Ama, pero 3 beses siyang nanalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari lamang, huwag mo nang ipasa sa akin na ang kopa na ito, ang kopa ng pagpapasakit, ang pagpaparusa. Bakit po? Alam niya mismo, bilang Diyos, alam niya yung severity, alam niya kung gaano kalupit, kung gaano katapang, kung gaano kabagis, kung gaano kapuro yung galit na mabagsak sa kanya kapag yun ay natanggap niya. Pero makikita natin, ang sabi po ng Panginoon, hindi po ba? Sabi ng Panginoon, but not my will, but let your will be done. Madalas po sa ating buhay, may mga bagay tayo gusto natin makain. May mga bagay na ipinipili tayo, nakakalimutan natin sabihin sa Panginoon, not my will. Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito po yung pangarap ko. Lord, siya po yung gusto ko. Ito po yung trabaho gusto ko. Lord, ito po ganito po gusto ko mangyari. Pero nakakalimutan natin sabihin sa dulo na, pero Ama, mangyari ang kalooban mo. Nasusunod pa rin tayo sa Kanya. Naalala niyo po ba na nung palaspas, nung nasa palaspas tayo, no, nung linggo ng palaspas, yun pong mga tao na nag-welcome kay Jesus Christ that time, sila rin po yung taong sumigaw na ipako ang Panginoon sa krus. In a matter of 6 days, nagbago po yung tema nila. Bakit? Kasi nga, mali ang pagkakilala nila, mali ang inaasahan nila sa Panginoon Jesus. So these people who was expected to, diba sabi, hinaina ng palaspas ng mga klog, bakit? Nire-respeto, triumphant, praise God, nandiyan na si Lord. Pero sila rin yung sabi, ipako siya, ipalit natin sa kay Barabas, nangyayari si Barabas, siya ikulong, i-crucify. Sila rin po yun. Tatanungin ko po kayo, sino po ba ang may kasalanan kung bakit napako ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo? Kasalanan po ba ng mga Romans, ng mga Roman soldiers, ng mga sundalong Romano? Alam niyo po, ang mga sundalong Romano, sila po ay manhid na po yung puso niya sa pagpapasakit. Bakit po? Araw-araw po nila yung ginagawa eh. Araw-araw po yung naghahatang, nagpapahirap. Araw-araw po yung tumukuha ng langit kung inihanap pa sa tao. Hindi na po nila yung rakta. Yan po ay, sorry, walang personalan. Trabaho lang. Saka ang iniisip kasi nila, si Christ talaga ay tunay na may kasalanan. Kaya nakakainis, di ba? Parang gusto mong pumasok sa eksena, tama na! Pero grabe sila, tawa pa sila ng tawa. Talaga nga kasi iba yung isip nila, ibang-iba yung pag-iisip nila. Sisisihin ba natin si Pilate? Sisisihin ba natin ang mga ibang tao? Sisisihin ba natin si Adan at si Eva para sa pagkakapako ng Panginoon? Hindi. Dahil ito ay ating mga kasalanan. Dahil pagkapat tayo ay nakakakilala na nga sa Panginoon, patuloy pa rin tayo nagkakasala, hindi po ba? So, hindi kasalanan. Ang sabi po sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasalanan. Marami pong tao na nagsasabi na, mabait naman ako. Wala akong kaaway, matulungin ako. Marami akong natutulungan, in fact, ang mga kapatid ko napaaral ko. Pag may nangangailangan, hindi ako nagdadalawang isip, nagbibigay ako. Pero bakit tinatawag na masama pa rin? Diba? Kasi nga po, ang sabi ng Panginoon, walang ni isa mang mabuti. Diyos lamang ang mabuti. At ano man ang kabutihan na meron tayo, yun ay mangyayari lamang nakatanggap-tanggap kung talagang ina-acknowledge natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, sabihin mo, ano ba itong, kasi minsan pinarinig ako, na parang si Lord daw, nag-guilt trip. Alam mo yung, namatay nga ako sa krus, para sa iyo parang gano'n. Yung, ikaw nga, ito nga ginawa ko para sa iyo Tapos sabihin mo, kailangan magsisi ako sa kasalanan kasi nagpakamatay ka sa krus.
nagsasabi na gano'n? Nanggigil nilang ba ang Panginoon? Hindi po. Alam natin yan. Know the truth so the truth can set you free. Bakit? Ipagpatuloy po natin. Ang sabi po dito, tayo ay gumaling sa pahirap na dinanas niya. Amen? At sa mga hampas na kanyang tinanggap, yun nga po, tayo ay gumaling. Kung malalaman po natin ang kapangyarihan ng pagpapakasakit ng Panginoon, mabubuhay po tayo victoriously. Bakit? Lahat po ng mga karamdaman, lahat po ng mga paghihirap, lahat po ng mga suffering, kinansel na po ng Panginoon yun sa pamamagitan ng pagpapasakit sa krus ng Kalbaryo. There is healing, there is deliverance, there is salvation from the obedience that God took. Naalala po natin itong eksena na ito, hindi po ba? Ang sabi po in Isaiah 53, 7-8, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Inihahalin tulad po ang Panginoon sa isang, ano po yan? Tupa, sa isang lamb. Very good. Alam niyo po, sa Passover po ng mga Israelites, talaga pong parte yung lamb na yun, ano po? Ang lamb po na ito, kanila pong bibilin o aalagaan. Ito po, within 4 days, kailangan makabanding ng pamilya. Ganun po sila, makakabanding ng pamilya. But on the 4th day, papatayin po siya. So, parang minsan nalulungkot yung mga bata kasi naging kabanding na nila yung unblemished lang, and then after 4 days, papatayin. Bakit kaya after 4 days pinatay? Anong meron sa 4 days? Ganun rin po ang pagpasok ng Panginoon sa mundo natin. We have 7 days po. Ang Panginoon Jesus po pumasok sa ika-4th day. Kaya pala madalas maririnig nyo, di ba? 2,000 years ago, our sins were paid in full, di ba? 2,000. So 4,000 plus 2,000 equals 6,000. We are on the 6,000 year right now. At yun po natitirang 7 years, 1 year pa, 1,000 years, yun po maghahali ang Panginoon. That is why, more than ever, we are so close to the return of the Lord. Pabalik na po talaga ang Panginoon. Gaya po ng makikita natin. This is the reason why John the Baptist said, when he saw Jesus Christ na po in John 1:9, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Bakit niya sasabihin na Lamb? Si Lord. Tao si Lord. Kasi nga ito po ay fulfillment ng mga propesiya. Dugtong-dugtong magkakaakibat na propesiya. In Isaiah 53:9-10, siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan. O nagsabing man lang, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal at makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Sinabi niya na ang paghihirap niya ay kalooban ko. Kalooban ng Ama na pahirapan ng anak. Makikita po natin in Isaiah 53:10, sabi niya, "Yet it pleased the Lord to bruise him." Ikinagalak ng Ama na saktan ang kanyang anak. The Lord was pleased. He was put in grief. Sabi niya, alam mo, naka-satisfy sa galit ng Panginoong Diyos ang pagkamatay ng Ama. Bakit? Ang offering po ng Panginoong Jesus, ang offering ng Panginoong Jesus, yung kaluluwa niya. Kasi po ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang Panginoong Jesus ay Diyos at tao at the same time. Ang Panginoong Jesus ay Diyos at tao at the same time. So, nun pong in-offer ang kaluluwa ng Panginoong Jesus, na-satisfy po ang galit ng Ama.
Kaya kung uulitin po natin ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesus ngayon, hindi po napiplease ang Ama. Yung mga ginagaya po na nagpapapako pa sa krus, o yun pong mga ginagawa para sinasaktan ng sarili, it does not please the Lord. It does not please the Lord. Bakit po? Kasi nga po, ang sacrifice ng Panginoon is once and for all. Kaya po, bakit masasatisfy ang Ama sa pagpapakamatay ng isang tao? Dahil ang Diyos, na Panginoong Jesus, ay Diyos at hindi tao. Alam niyo po, nakatago po sa pagkarami-raming kayamanan ang salita ng Diyos. Kagaya po nito. Ano po ang basa niyo dito? Ano, alagyan nga bro? Sabi ba't masubugat pa? Nagising ko tuloy. Ano, basahin mo bro? Jesus is Nazareth. Jesus is Nazareth. Isa pa, Jesus is Nazareth. isa pa ulit. Jesus is Nazareth. Ito talaga yung tinig ko. Gusto mo tulungan si bro? Tutugtog ka na lang. Isa pa. Jesus is Nazareth. Ano yung sabihin? Okay? Actually po, si Pontius Pilate po ang nagpalagay nito sa krus, ha? Si Pontius Pilato po ang nagpalagay. In fact, ang sabi po nila, baguhin mo! Sabi ng mga pari yata, baguhin mo! Ang nailagay ko na. So, hindi niya na binago. Ang ibig kong sabihin nito is, totoo naman bro, mahirap naman talaga ito sa akin. I feel you. Ito po ay, Jesus Nazarenus Rex Ayudayoro. Hindi ko rin alam yung din ko lang pinasa. And so, Jesus is Nazareth, the King of Jews. But, wait, there's more. Hindi po ba, sabi ko po, si Pontius Pilate po ang nagpalagay niyan, tama? Si Pontius Pilate po ba ay naniniwala sa Panginoon? Hindi. Hindi niya po kilala ang Panginoon, tama? Kaya nga po niya hindi pinagtanggol eh. Pero alam niyo po ba na yun pong Hebrew inscription po, kapag kinuha mo po yung mga unang salita, mabubuo mo po ang Yod, Hey, Vav, Hey. Yahweh is inscripted in the cross. Hallelujah. It means na ang Panginoong Diyos po is always in the details of everything. Namatay ang Panginoon, akala natin dahil sa kasalan, dahil sa kagustuhan ni Biden, namatay ang Panginoon dahil akala natin, dahil pinagkalulu siya ni Judas, namatay ang Panginoon dahil akala natin ay ang mga Hudyo hindi siya kinilala. Namatay ang Panginoon because it was the perfect will of the Lord. Sa lahat po ng detalye, inilagay niya ang handprint niya. Even the cross of Calvary, inilagay niya ang pangalan na katangi-tangi at karangalan. Yahweh, Yod, Hey, Vav, Hey. Hallelujah. So, minsan iniisip natin, meron tayong power sa buhay natin. It's because of us, because of us, because of us. Little that we know, lahat po ng pangyayari, si Lord talaga ang may takna. Amen? Si Lord talaga ang may gawa. Now we come to the fifth cup. Kanina po, ilang cups po yung pinag-usapan natin? 4. Very good. Nakikinig ang mga membro natin. Good job, Gino. So, pupunta po tayo ngayon in Jeremiah 25, 27 to 29. We have the fifth cup. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh sa akin, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang kayo'y magkandasuha, mabubuwal kayo at hindi na makababangon sapagkat dumating na ang digmaang padala ko sa inyo. Hindi isinasama sa Passover cups ang fifth cup o the cup of the wrath of God. Mga kapatid, this was the very reason why God was struggling in the Garden of Gethsemane. This is the very reason kung bakit nangangatok siya, kung bakit siya ay nanghihina, siya ay distressed, siya ay perplexed, siya ay hindi maintindihan ng
because he knows what the cup of wrath of God is being given to him. Sa isip niya, familiar siya sa cup of wrath. Alam niya yun eh, Diyos siya eh. But at that moment, when he came to the realization bilang tao, kailangan niyang ganasin ang dala ng cup of wrath. Sa isip niya, no, Lord! Ama! Kung maaari lang, huwag! Kung maaari lang, huwag mong iparada sa akin ito. Hindi ko kaya. Huwag yan! Huwag yan! Maaari lahat ganasin ko, pero huwag yan! Alam niya kung ano yung pagdaraanan niya that time. Alam niya kung ano yung bangis, lupit ng cup of the wrath of God. Ito po yung purong galit ng Panginoon sa kasalanan. Simula pa lamang, noon po nagkasala si Eva at si Adan. Ipon po itong cup of wrath of God. Para po itong isang dam na umaapaw at puro crack at puro leak na anytime sasabog at once na sumabog, kahit sumakay ka sa jet plane o sa mga mabibilis na kotse, aabutan ka, lalamunin ka. Ganun po ang wrath of God. Kung po pwede namin sabihin, huwag na, mahal na Aba, huwag mo lang iparada sa akin to. Hindi ko kaya, ayaw mo maranasan to. Pero in the end, mananatili pa rin yung kasabihin niya, kung kalooban mo, sige, iinumin ko. Kung kalooban mo, iinumin ko lahat, wala akong itira. There was something very spiritual that happened in the cross of Calvary that we need to understand. Pwede mo bang pakipatay yung ilaw? And let us watch this. Ng sangkatuhan sa buong mundo, right at that moment, pumasok lahat sa Panginoon. Kaya nga po kailangan maintindihan natin ang kapangyarihan ng pagtanggap sa Panginoon na ang lahat po ng kasalanan, pagkakasakit, ang condemnation, ang paghihirap, ang pagiging alipin ng demonyo ay pinalaya na tayo mula doon. That is the power of the child of God. Yun ang kapangyarihan na meron ang bawat isang tumanggap sa Panginoong Jesus. Hindi kaya ng tao gawin yun. Diyos lamang na makapangyarihan ang kayang tumanggap ng lahat ng yun at burahin ang lahat ng record ng kasalanan natin. Amen. The Lord said, I will remember your sins no more. Ngayon po mga anak, tinalimutan na yun ng Panginoon once na tinanggap na natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi po in Colossians 2:15, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus, ipinahiya niya ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa banda bilang katunayan ng pagtatagumpay. Kaya po ganito ang reaksyon ni Satanas noon pong namatay ang Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi po siya po ay nabigo at napahiya. Siya po ay inilampaso ng Panginoong Yesus. Natatandaan niyo po yung sabi niya sa mga demonyo sa unang parte ng pelikula, kaya ba iligtas ng isang tao ang buong mundo sa kasalanan? Hindi mo kakayanin yan. Kaya po nung nangyari na tinanggap na ni Jesus ang lahat ng parusa, nung ininom na po niya yung kopa ng pagpaparusa, galit na galit po ang demonyo. Kaya po ang demonyo, galit na galit rin po sa mga anak ng Diyos. Kaya nga po kailangan tayo po ay lagi nakasuot ng damit the armor of God. We should be always wearing the armor of God kasi nga po, galit po ang demonyo sa atin. Pero po, praise God, dahil po mas makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa po sa demonyo na galit sa Panginoon. Amen. Ang sabi po in 1 Corinthians 55-57, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
Napakaganda po ng plano ng Panginoong Hesus sa mga anak ng Diyos. Ito po yung madalas na nakakaligtaan ng mga mananampalataya. Yun pong finished work ng Panginoon when the Lord said, "It is finished." It is finished. The work is done. Ito po yung nakakalimutan natin. Minsan akala natin, kailangan pa po natin alam niyo po yun yung magpagal, magpakasakit para sa Panginoon. Kailangan mo pa bang gawin ito para mahalin ka ng Panginoon? Hindi. Mahal na tayo ng Panginoon as we are. Pero po habang po tinatanggap natin siya at ang relationship po natin sa Kanya ay lumalagin, mas lalo po natin nakikilala ng Panginoon. Napakaganda po na, natatandaan niyo po kayo yung sabi natin na 3 beses lumapit sa Jesus. Hindi niyo ba kayang manatiling gising? Magdasal kasama ko? Sabi ng Panginoon. Hindi niyo ba kaya? Ang sabi po ng Panginoon, in Lucas 12:37, pinagpala ang mga alipin, aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pag-uupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Ito po yung pangako ng Panginoon na iinumin niya din ng kopa pagkatapos po na pagkasama na po niya tayo. Alam niyo po, namatay ng Panginoon, sasabihin niya po in medical term. Sabihin, paano ba namatay ang Panginoon? Paano ba namatay? Sa palagay po ninyo, ano po ang ikinamatay ng Panginoon? Meron po ba kayong idea? Bigyan niyo nga ako ng idea. Sa palagay niyo, anong kinamatay ng Panginoon? Saan kaya siya namatay? Sa pukpok? Sa hataw? Saan? Sa suntok? Saan? Loss of blood. Blood loss. Very good. Isang ano po yan, blood loss. Kasi po alam niyo po, nung panahon po na yun, ano na siya, dehydrated na siya. Hindi naman siya masyadong kumakain, hindi na siya masyadong nakakainom. Tapos po, siya po, ang dami niya nang tinanggap na mga latay sa kanya. At that time pa lang, di ba ang daming kumalat na dugo sa floor na po, doon pa lang, dumadanak na po yung dugo niya, nababawasan na po yun. Malamang nga po, hilong-hilo na siya nun eh. Malamang. Kasi nga po, yung mga pati po di ba may corona itinusok sa ulo niya, na po, pinukpok pa yan eh. Kapag po natusok yung ugat dyan, ang lakas pong mag-bleed yan. Pwede ka pong mag-bleed talaga dyan, pwede mo ikamatay. Tapos mayroon pang mga hataw, sipa sa katawan, na kung pwede mong magkaroon ng internal bleeding. So, blood loss nga talaga. Ano pang nangyari? Nagkaroon ng tubig yung puso niya eh. Kasi nga po, kapag po sobra na yung trauma, sobra po yung pagdurugo, nagkakaroon po ng effusion na tinatawag. Lalo po sumisikip yan. Tapos po, nandun pa po yung manhid na po yung buong katawan niya eh. Bakit? May nakapako dito, may nakatusok dito, puro hataw, manhid na ngalay na hindi mo maintindihan. Tapos po, habang nandun siya, gutom na siya, uhaw na siya, hilong-hilong na siya, tapos po, ang bilis ng tilong na puso niya. Kaya po yung bawat sinasabi niya, yung 7 last words sinasabi, alam niyo po ba kung gaano mahirap sabihin yun? Bakit po? Sino dito yung may ubo? Pag inuubo, ang hirap magsalita, tama? May hika, mahirap magsalita. Pero po si Lord po, puso, baga po yung hingal na hingal siya. Bawat salita po niya nung sinabi niya, nung nandoon siya sa krus ng Kalbaryo, diba nakapako po siya ganyan, ano po, para po siya makapagsalita, kailangan po niyang mag-inhale, exhale. Kasi po, kapag hindi niya ginawa yun, hindi siya makakapag-produce ng salita. So sa bawat salita niya, kailangan po niyang itulak yung paa niya. Ay, itulak yung paa niya. Kasi hindi na po niya kayang kailangan niya itulak. So pag itinulak niya, lahat po ng mga nakatusok sa kanya, nagagalaw, lahat po ng mga bagay, nagagalaw, kada isang salitang tinitawag niya sa krus ng Kalbaryo ay hindi po madaling sabihin ng mga panahon na yun. Grabe na nga lang po yung power niya talaga, yung determinasyon niya para i-accomplish yung kanyang ginawa. Namatay ba ang Panginoon dahil sa mga sinabi natin tinanong niya? Hindi po. Namatay po ang Panginoon dahil po natapos na niya ang mission.
mission niya. Namatay po ang Panginoon dahil po talaga pong tapos na at sinabi niya, it is finished. Kaya po siya po ay kinuha na ng Panginoon yung buhay niya. Hindi siya mamamatay ng ganun-ganun lang kasi kung hindi will ni Lord. Marami man po medical term na pwede tayong i-apply sa pinagdaanan niya. Namatay ang Panginoon dahil po natapos siya na ang mission niya. Tapos na po ng Panginoon ang mission niya sa buhay ng bawat isa. We are already victorious in Jesus Christ dahil death is defeated at wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin dahil po sa finished work ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Meron na lamang pong, sige, Jambi, palakpakan mo na kay Lord. Mananatili na lamang po ganito ang trabaho natin. Kung tayo po ay nasa Panginoon, ang kailangan po natin, inilalako po natin ang Panginoon, especially in this end of days. Natatandaan niyo po yung dalawang magnanakaw na katabi niya sa krus. Ito po ay laging picture ng mga choices natin sa buhay. Dalawa pong magnanakaw, dalawang makasalanan, isang nagsisi, isang hindi. Sa buhay po, mayroon pong pupuntahan ng impyerno, may pupuntahan mayroon na langit. Ang choice po lagi tayong given ng choice. May opportunity tayo laging kilalanin ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Kagaya po ng makasalanan na nakatabi niya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po niya po, hindi naman po niya sinabing isama mo na ako sa paraiso, di ba? Ang sabi lang niya, alalahanin mo ako kapag nandoon na ako. Ang ibig sabihin, kinikilala ko na Diyos ka, naniniwala ako na darating ka doon at pag nandoon ka na, alalahanin mo. Anong sinabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi ka magkapakabait ka. Dahil naniwala ka na, tinanggap mo na, alam mo na ako ang Diyos, at tinanggap mo sa puso mo, ngayon din, isasama kita. Ganun din po ang pangako ng Panginoon sa atin. At yun rin po ang dapat sinasabi natin sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, there is no more time left. The time is running out. Ito na po yung panahon na sabi nga sa kanta, hindi uso ang mag-backslide. Ito po yung panahon na kung ano man ang hawak mo ngayon na mahalaga sa buhay mo, ibaba mo na. Kunin mo ang Panginoon, ang kayamanan na ino-offer ng Panginoon dahil wala na oras. Kung alam mo ba ng Panginoon ang mga bagay na gusto mo, ipagkakalooban niya, huwag kang mag-alala. Pero dagutin mo yung pinakamahalaga right now. At yun po ang ginagawa natin ngayon. Kaya nga po tayo ay nandirito. Hallelujah. Dahil dinadamot natin yung pinakamahalaga. Hindi ka nag-stay sa bahay, hindi ka nagpunta kung saan. Pinili mo na makasama, makaliig at maranasan ang Panginoon sa mga oras na ito. Pagpuli sa Panginoon. Tayo po ito.